panoorin natin si PBBM sa Davao, in Davao. After no sona ito iba nagsona ngayon, kinabukasan. Ito yung dinalag niya yung sa Davao. Dinalag niya. Pakinggan natin ha. Basta kayo. Pinipilis lang namin yung bahay. Okay, ilan kayo dito? Tatlo po. Tatlo kayo, tatlo. Pero lahat, I think you really have to build the school. Kasi sa dami ng bata eh. We are progressing now at hindi na tayo, kasi dati ito sa house and lot talagang pinag-uusapan lahat except sa cities na ginagawang mid-rise. Dati 5 stories. So ito, ganun din, 1, 2, 3, 4, 5, pero mas malaki yung building. At hindi ganito karami sa isang development. So we're looking just to see. Hindi pa tapos to. Ang idadagdag pa ilang building pa? 42 altogether, 42 buildings ito. So 7,000 plus ang unit na maitatayo pagka natapos na lahat ito. Tinitignan ng planning ng mga nagpaplano kung maglalagay pa ng eskwela, baka pwede na maglalagay. Lahat ng pinuntahan namin may bata eh. So makakailangan ng eskwela. Basta kasi ang ginagawa natin ngayon, hindi lang tayo gumagawa ng bahay, gumagawa tayo ng community na kumpleto na lahat. Dahil mahirap tirahan kung wala naman pupuntahan yung mga bata, walang malapit na palengke, hindi malapit sa trabaho. Yun ang mga titignan natin, hindi lang yung pagpatayo ng bahay. But we'll be continuing. Siguro lahat ito, yung buo nito matatapos by end next year. Makasakali. Matatapos natin yan by the end of next year. Lahat ng 42 na buildings. At isa pang bagay, nandito si Sec Vince Dizon. Magpapaiwan siya rito, pupuntahan niya lahat ng nabaha in the southern portion dahil problema meron palang master plan yun na 2023 for whatever reason hindi ginawa doon sa yung mga ibang project, kaya babalikan natin para yung master plan na para doon ay matapos na. Para hindi na tayo makakakita ng baha na kagaya ng nakita na. Maganda, babae niya. Ngayon, sino papasok dun sa lahat ng production? Maganda. Ito is part of the pambansang pabahay para sa Pilipino program ng ating mahal na Pangulo. We started developing this in 2023. 30 buildings na tayo, yung 14 tapos na. Yung around 12 of that patapos na, almost mga nasa 90% na tayo. Then another 4 buildings. So all in all, we have 30 buildings na all over here. So, ang remaining buildings natin, 40. Ito, dinaanan na ng malakas na earthquake ito. Structurally sound yung lahat ng mga projects natin. Pinag-aralan natin mabuti ito bago natin itayo. Ito po yung Social Housing Finance Corporation. Mandato natin ay talagang gumawa ng mga social housing programs para sa mga formal and informal settlers na nandun talaga sa mga mababang kita na kababayan natin na hindi kaya magkabahay kung hindi natin ito sila tutulungan. So itong pambasang pabahay para sa Pilipino program, number 1, mura na yung pagkakagawa ng gobyerno tayo, mas na
na papababa natin ang construction cost. Una-una, nung pagbisita niya kanina, napansin niya na umikot siya maraming mga bata. So sabi niya sa amin, baka kailangan natin maggawa ng sariling eskwelahan at iba pang pasilidad para doon sa mga bata dito mismo sa loob ng development. Ang Pag-ibig po, Pag-ibig Fund, no, sa pangunguna ni CEO Malen, meron po tayong 3% home loan program under the 4PH. Ang ibig pong sabihin nito, kagaya po dito, ang isang unit po dito, dahil ito ay condominium, 1.45 million pesos po per unit. May dalawa po tayong option. Yung buyer po, yung beneficiary, pwede siyang pumili kung gusto niya yung level na amortization, ibig sabihin, mula simula hanggang dulo, equal yung hulog niya, 4,600 ang hulog nito. Pag pinili naman niya yung graduated, ibig sabihin, magsisimula muna ng mababa at unti-unti tataas. Ang unang hulog niya lang is only 2,300 pesos per month. So yun po yung epekto ng 3% na napakamura po nito pag kinumpara nyo po sa mga bangko na nagbibigay ng mga home loan. Maglalabas po kami ng bagong guidelines, no? Inutos din ng ating Pangulo na aalisin muna natin yung salary ceiling. So magbibigay tayo ng period, no? Kunyari ilang buwan na mag-avail, kahit sino na Pag-ibig member, pwede na mag-avail ng 3% program ng Pag-ibig Fund. Under po ito sa 4PH program. Doon sa mga kababayan natin na nangangailangan ng affordable housing, no? Ito pong pambansang pabahay para sa Pilipino program, in-expand na po natin to. Ito pong expanded 4PH, meron na po tayong iba-ibang modalities. Makikita nyo po yan, punta po kayo sa website ng Pag-ibig Fund, website po ng SHFC at DSUD para makita po ninyo yung mga proseso sa pag-apply sa mga programang ito. Nag-apply po kami via Pag-ibig, ma'am. At saka ang monthly amortization po namin, ma'am, 1.6 lang po, ma'am. Yun, nakaluwag-luwagin kami kasi nung una 4K, almost 4K yung monthly rent namin sa Boulevard, ma'am. Tapos ngayon 1.6 na lang. Malaking tulong din sa amin, ma'am, kasi wala po kaming bahay. Ngayon, meron na. Ma'am, thankful po ako, ma'am, na naka-avail po kami sa libreng pabahay. Parang libreng pabahay po ni Pangulong Bongbong Marcos, ma'am. Yung asawa ko pa isang seafarer. Talagang nagustuhan niya po kasi first, kasi wala po siya. Ay naghanap po talaga siya ng yung housing na madaling lipatan, malapit sa school, yung malapit sa market. Nag-process ng mga documents. Tapos, nagitan na lang po kami ng a year bago po na-turn over itong bahay sa amin. Malakas naman po ang water at hindi naman po nag-run out dito. Okay lang po talaga siya. Mga bata nakapaglaro naman po sa labas. Safe po sila. Malaking tulong to sa amin. Napasalamat po talaga kami, ma'am, sa project na ito ng ating sa social asset at sa ating Pangulo po, ma'am. Maganda. Bahay ng Pangulo. Davao at Davao. Ang ginagawa natin ngayon, hindi lang tayo gumagawa ng bahay, gumagawa tayo ng community na kumpleto na lahat. Dahil mahirap tirahan kung wala naman pupuntahan yung mga bata, walang malapit na palengke, hindi malapit sa trabaho. Yun ang mga titignan natin, hindi lang yung pagpatayo ng bahay. Marcos ang Davao River o Bukana Bridge sa Davao City, Cagarinang Buta. At usaro ng detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, nag-inspeksyon si President Bongbong Marcos Jr. sa Bukana Bridge dinhi sa Davao City. Gilauman nga magamit na sa publiko ang maong tulay karong December 15. Miabot si Pangulong Bongbong Marcos sa Davao City pasado alas 10 kagalingang buntag December 4. Iyahang gi-inspeksyon ang Davao River o Bukana Bridge. Uyog sa Pangulo, sila DPWH Secretary Vince Dizon, Mindanao Development Authority Secretary Leo Magno, Special Assistant to the President Anton Lagdameo, Davao del Norte 2nd District Representative J.M. Lagdameo, ug ang kontraktor sa proyekto. 1.3 kilometers ang gilayon sa tulay nga gisugdan og trabaho niadtong 2023. Gisumpay sa infrastruktura
ang eastern o western coastal area sa syudad. Sabi, estimate natin na ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kaya malaking ginhawa. Lalong-lalo na ay ngayon na magpapasko tayo, alam naman natin nangyayari sa traffic. Kaya ito ay magagamit. We will open the bridge on the 15th, December 15, gagawin na. Ginayag sa presidente ang pagtrabaho sa Chinese contractor. Kapin 3.1 billion pesos ang gitagana nga pondo sa Official Development Assistance sa China alang sa proyekto. Natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang ganda ng technology nila kahit napakabilis at marunong talaga sila magpatayo ng magandang tulay, magandang infrastructure, mabilis at nasa tamang gastos, nasa tamang presyo. Ang tulay lakip sa Davao City Coastal Bypass Project na sumala sa Pangulo mahuman sa 2027. Sumala sa DPWH, ginahuman na lang ang pag-aspalto sa dalan paingon Quezon Boulevard. Doon na nalay ginatiwas sama sa final installation sa electrical components ug system connections. Doon na kiniupat ka lanes, 6-span extra dose structure na doon ay sukod nga 480 meters. Sara, kini nga tulay kabahin kini sa Davao City Coastal Bypass Project. Kini nga project giplanuhan o gisugdan o tukod sa panahon ni kanhi Pangulo Rodrigo Duterte. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban. Davao pa rin, Davao. Masaya kasi nakatanggap ako ng cash assistance, tapos nakakatulong kasi ito para mabayaran yung mga utang ko sa school namin, ganyan. At nakaka-help din ito para ma-provide yung weekly allowance ko. Nandun pa yung pressure kung saan kami kukuha ng financial namin. Nagpapasalamat po ako dahil binigyan nila po kami ng chance para makatanggap ng cash assistance at mabigyan nila din ng atensyon yung mga estudyante na tapos sa pera. Ganyan. Ang challenges ko lang is yung pag-pay ng tuition. Mostly is late siya. Especially is, I understand the situation of my family. Actually, yung reaction ko at first is shock kasi I always wanted to be part of this opportunity. And thank you for our President, Bongbong Marcos, sa paghatid ng programang ito. Actually, it is a big help, itong scholarship, presidential scholarship. It helps me a lot, especially we are we are a lower class family. Yung scholarship program na paparating ng ating mahal na Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos, at saka yung iba pang mga tulong katulad no sa pang-agrikultura, yung sa ating mga mangingisda. Sa amin, wala kami, malayo kami sa dagat. Talagang nilapit ni Pangulong Bongbong Marcos sa amin dito, kahit nasa malayong probinsya, pero ay palapit. Isa kami sa nag-a-apply, yung malalagyan ng benteng bigas meron na. At sa tingin ko, by next week, mararating na yung benteng bigas para sa ating mahal na Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos. Ito'y napakalaking tulong para sa amin at kami kahit dito sa malayong probinsya sa Davao de Oro at pinuntahan nyo rin personal. Ganitong mga programa ay kailangan talaga sa mga local government unit. At saka pinaka-importante yung mga magsasaka natin at saka yung mangingisda natin, hangad ng mga tao, lalo na dito sa probinsya ng Davao de Oro, na magkaroon talaga ng mababa ng presyo ng bigas. So, ating mahal na Pangulo po, so, sa lahat ng ibinigay po ng national government at doon po sa local government, napakahalaga po yung sa hirap ng panahon ngayon, so sa tulong ng ating gobyerno, lalo na sa ating mahal na presidente, ay masayang-masaya po sila.
This is not only a milestone in my administration. This is a milestone for every barangay, every community, and every Davao who believes that progress must reach the grassroots. We gather today for a program that carries a very powerful message. Bawat barangay makikinabang. Katawan sa 1,100 at 15 presidential scholars ng probinsya. Napaka-importante po na ang development ng Pilipinas ay hindi lamang sa taas, hindi lamang sa matataas na opisyal, hindi lang sa Maynila, kung hindi sa bawat barangay sa buong Pilipinas. Ang bilang ng barangay sa Pilipinas siguro mga 32,000 plus ang bilang ng barangay. Nakapagtapos na tayo, nakapagbigay na tayo ng ganitong pondo, yung 200,000 sa bawat barangay, nakapagbigay na tayo sa halos 37,000 at 37,000 na barangay ay nabigyan na. Tatapusin po natin hanggat mabigyan natin lahat ng barangay. Dito naman ngayon, ang barangay na binibigyan natin ng 200,000 ay 565 barangays, Davao de Oro, Davao del Norte, and Davao Occidental. Kaya ipagpatuloy po natin itong programang ito, ang ating mga scholar, pag gamitin ninyo na mabuti itong pondong ito, take advantage, pagsamantalaan ninyo na meron tayong pondo na maibigay, at mag-aral kayo na mabuti, trabahuin ninyo na mabuti ang inyong eskwela, at siguro naman, sana sa darating na yung susunod na nating pagkikita, ay may hawak na kayong mga diploma. Yan po ang pangarap natin, yan po ay para kaya natin ginagawa po ito. Maraming salamat po. 1, 2, 3, smile! Ayos. Ayun o, hindi po fake news yun ha. Hindi fake news. Si mismong Pangulong nagpunta ng Davao, kinabukasan ng SONA. Ang maganda rito yung tulay. December pala, magiging operated na. Napakaganda ano po. Alam nyo yung ang presidente, ang Pangulo, ang nagtatag niya na yung Panginoon Diyos. Ano po, Panginoon Diyos ang nagtatag ng mga gobyerno, pamahalaan, ang sabi sa Roma 13:1. Kaya huwag po kayong mag-alala, biblical naman po yan. Hindi pa babayaan ng Diyos si PBBM kasi unang-una siya naglagay dyan. Katitignan lang ng pagkain nilang yan. Hindi kahapon yan, hindi kanina. Ngayon lang yan. Kakakain lang nila. Kaya ano po yan ano? Diyos ang hatol ng lahat ng bagay. Kung naging pabaya ang presidente, darating ang araw, ang Diyos pa rin ang hahatol sa kanya. Kagaya ng nangyari sa dating presidente na taga Davao. Diyos din ang umatol sa kanya. Kung ano yung tinanim niya, hinanin niya po yung nararapat para sa kanya. Kasi po, yung pagpatay, ay ano po yun. Unang-unang utos ng Panginoon Diyos, huwag kang papatay. Kaya pumatay po ang dating Pangulo. Kaya nangyari sa kanya yun. Sabi nga ng mga tao, yung karma, napahaga. May katotohanan po yun. Kung titignan natin. Pero, hindi natin sinasabing karma yun ha. I'm not believing karma. Pero,
In reality, ang sabi po sa Roma 13:2, sasabi doon, yung gumagawa ng masama, yung lumalaban sa gobyerno ay parurusahan. No? So, ang gobyerno ni Duterte natapos, hindi sila nagpailalim sa kapangyarihan ni Pangulong Bongbong. Kaya, yan pong nangyari ang resulta. Yun nangyari sa kanila. Ano po? Tandaan nyo, galit po ang Diyos sa lumalaban sa gobyerno na kanyang itinatag dito sa ibabaw ng lupa. Sige po, itong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, God bless us all. Bye-bye.